Kapatid, gustong kausapin ka ng Diyos sa pamamagitan ng mensaheng ito. Napansin mo na ba na may mga taong tila pinagpapala ng Diyos ang lahat ng kanilang ginagawa? Umuunlad ang kanilang trabaho, bukas ang mga pinto, lilitaw ang mga pagkakataon. At ikaw, ilang beses mo na bang sinubukan, pinagsikapan, ibinigay ang iyong makakaya, ngunit tila walang yumayabong sa iyong mga kamay? Ngayon, maaaring magbago iyon, sapagkat mayroong tatlong makapangyarihang paghahayag sa aklat ng mga kawikaan na lubos na makapagpapabago sa paraan ng paghawak mo sa iyong pananalapi, iyong trabaho at iyong buhay. Alam mo ba kung ano ang naghihiwalay sa isang taong nabubuhay sa kakapusan sa isang taong nabubuhay ng sagana? Hindi ito swerte. Ito ay hindi lamang mahirap na trabaho. Hindi ito ipinanganak sa isang mayamang pamilya. Ito ay espiritual na karunungan na inilalapat sa isang praktikal na paraan. At ang salita ng Diyos ay puno ng karunungan na maaaring magbago ng lahat. Baka pagod ka na. Pagod na, subukan at makita ang maliit na resulta. Pagod na makita ang pagtatapos ng buwan at ang pera ay hindi sapat. Pagod na sa pagbabayad ng mga bayarin at walang natitira. Pagod na sa pakiramdam na parang gumagawa ka ng mga hakbang ngunit wala kang mararating. Pagod na makitang umuunlad ang ibang tao habang patuloy kang nahihirapan. At sa kaibuturan mo, nagtataka ka. Nakalimutan na ba ako ng Diyos? Bakit parang pinagpapala niya ang iba habang naririto pa ako nahihirapan? Ano ang mali ko? Kulang ba ako sa pananampalataya? Hindi ba ako mahal ng Diyos gaya ng pagmamahal niya sa iba? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay ng buong puso ko. Nakatingin sa iyong mga mata sa pamamagitan ng screen na ito. Hindi ka nakalimutan ng Diyos. Hindi niya nakakalimutan. Hindi sa isang segundo. Ikaw ang nasa isip niya ngayon. Alam niya ang iyong pangalan. Alam niya ang iyong mga paghihirap. Binibilang niya ang iyong mga luha. Ngunit mayroong isang bagay na nangangailangan ng pagsasaayos. Hindi sa iyong pananampalataya. Wala sa puso mo. Ngunit sa paraang nakikita mo ang probisyon, ang gawain, at ang mga pagkakataong inilalagay niya sa iyong harapan. At ang tatlong talatang ito mula sa kawikaan ay magbubukas ng iyong mga mata sa paraang hindi mo akalain. Alam mo ba kung bakit napakalakas ng aklat ng kawikaan? Dahil hindi lang abstract faith ang pinag-uusapan, iyong mga magagandang salita na naririnig natin pero hindi alam kung paano i-apply. Ito ay nagsasalita tungkol sa praktikal na karunungan, tungkol sa pang-araw-araw na buhay, tungkol sa totoong buhay, tungkol sa kung paano gumawa ng mga tamang desisyon, tungkol sa kung paano pamahalaan ang mga mapagkukunang nasa kamay mo ngayon, tungkol sa kung paano magtrabaho ng may kahusayan kahit na walang nanonood, tungkol sa kung paano makita ang mga pagkakataon kung saan nakikita lamang ng iba ang mga paghihirap at problema. Ang kawikaan ay manwal ng Diyos para umunlad ka sa totoong buhay, sa iyong pang-araw-araw na buhay, sa iyong mga pagpili tuwing umaga. Ito ang aklat na pinag-iisa ang langit at lupa, ang nag-uugnay sa pananampalataya at pagkilos, ang nag-uugnay sa panalangin at gawain. At ngayon, matutuklasan mo ang tatlong alituntunin na kapag inilapat ng may tunay na pananampalataya at praktikal na pagkilos, ay maaring maging sanhi ng lahat ng iyong hinahawakan upang magsimulang dumami. At makinig ng mabuti, hindi ako nagsasalita tungkol sa mahika. Hindi ako nagsasalita tungkol sa mga lihim na formula. Hindi mistisismo ang pinag-uusapan ko. Ang tinutukoy ko ay ang pagsunod sa karunungan ng Diyos. Ang tinutukoy ko ay ang pag-ayon sa iyong isip at iyong mga saloobin sa walang hanggang mga alituntunin ng kaharian. Dahil ang katotohanan ay ito at kailangan mong iukit ito sa iyong puso. Inilagay na ng Diyos ang lahat ng kailangan mo sa paligid mo. Ang mga pagkakataon ay nariyan, ang mga mapagkukunan ay magagamit, ang mga pinto ay umiiral, ngunit kung ang iyong isip ay hindi handang makakita at ang iyong mga kamay ay hindi handang kumilos ng matalino, patuloy mong hahayaan
na dumaan ang mga pagpapala ng hindi mo namamalayan. Ang video na ito ay hindi lamang isa pang magandang motivational na mensahe na malilimutan mo sa loob ng 5 minuto. Ito ay isang propetikong salita na maaring magbago sa trajectory ng iyong pinansyal at espiritual na buhay magpakailanman. Ito ay isang paghahayag na magtuturo sa iyo na magtrabaho ng iba, mag-isip ng iba, magtiwala sa Diyos sa paraang magbubunga ng tunay at konkretong mga resulta. Kung nararamdaman mo sa kaibuturan ng iyong puso na oras na para sa isang tunay na pagbabago sa iyong buhay pinansyal, kung sa palagay mo ay tinatawag ka ng Diyos sa isang bagong antas, isulat sa mga komento ngayon, "Natatanggap ko ang karunungan ng Diyos tungkol sa aking pananalapi." Ipahayag ito ng may pananampalataya. Ang bawat salitang isinulat mo dito ay may kapangyarihan sa espiritual na mundo. At ipagdarasal ko ang bawat tao na taimtim na nagpapahayag nito. At ihanda ang iyong puso ngayon dahil ang unang paghahayag na matatanggap mo ay napakalakas na maaaring eksaktong ipaliwanag nito kung bakit ka nagsusumikap ng husto. Ngunit ang mga resulta ay hindi lumalabas tulad ng iyong inaasahan. Ang paghahayag na ito ay maaaring ang nawawalang susi. Bigyang pansin kung ano ang susunod. Ang unang talata ay nasa Kawikaan, Kabanata 10, versikulo 4, at sinasabi nito, "Ang mga tamad na kamay ay nagpapahirap sa mga tao, ngunit ang mga masipag na kamay ay nagpapayaman sa mga tao." Sa unang tingin, kapag nabasa mo ito ng mabilis, maaaring mukhang napakasimple nito. Maaaring parang halatang payo lang. Ngunit hayaan mong ipakita ko sa iyo ang lalim ng katotohanan ito dahil ito ay higit pa sa kung ano ang nakikita sa ibabaw. Ang Diyos ay hindi lamang nagsasalita tungkol sa pagsusumikap, paggawa ng overtime o pagtatrabaho sa iyong sarili hanggang sa pagkapagod. Maraming tao ang labis na nagtatrabaho at nananatiling mahirap. Maraming tao ang nagtutulak sa kanilang sarili sa limitasyon at hindi nakakakita ng mga resulta. Kaya malinaw, ito ay hindi lamang tungkol sa dami ng trabaho. Ang Diyos ay nagsasalita tungkol sa paggawa ng may kahusayan, na may tunay na dedikasyon, may pansin sa detalye na may taus-pusong pangako. Siya ay nagsasalita tungkol sa isang panloob na saloobin na nagpapakita ng sarili sa panlabas ng mga aksyon. Naranasan mo na bang mag-isip tungkol sa kung paano ka nagtatrabaho? Ang kalidad ng iyong inihahatid? Ang ugali na dinadala mo sa iyong araw? Ang pag-aalaga mo sa maliliit na bagay? Dahil maraming tao ang gumagawa, ngunit nagtatrabaho sila ng walang layunin, walang pag-iingat, walang kahusayan. Pagsuntok lang ng orasan, ginagawa ang pinakamababa para maiwasan ang matanggal sa trabaho. At pagkatapos ay nagtataka sila kung bakit hindi sila pinagpapala ng Diyos. Nagrereklamo sila na walang gumagana. Pero ang totoo, sila mismo ang sumasabotahe sa sarili nilang pagpapala. Ngunit ang salita ng Diyos ay malinaw na parang kristal. Ang masipag na mga kamay ay nagpapayaman. At ano ang ibig sabihin ng pagiging masipag? Ang kasipagan ay ginagawa ang iyong makakaya kahit na walang nanunood. Ito ay paglalagay ng pagsisikap sa iyong ginagawa kahit na ito ay isang bagay na maliit at simple. Ito ay paggalang sa iyong pangako kahit na ikaw ay pagod at ayaw. Tinatrato nito ang bawat gawain, gaano man kaliit, na parang isang sagradong handog sa Diyos. Alam mo ba kung ano ang mangyayari kapag nagtatrabaho ka ng ganito, na may ganitong pag-iisip? Nakikita ng Diyos. At kapag nakita ng Diyos, pinararangalan niya. Sinimulan niyang buksan ang mga pintuan na hindi mo akalaing umiiral. Inilalagay ka niya bago ang mga maimpluwensyang tao na makakakilala sa iyong halaga. Pinapararami niya ang bunga ng iyong mga kamay sa mga paraan na hindi mo natural na maipaliwanag. Ngayon, bigyang pansin ang ikalawang paghahayag. Ito ay nasa Kawikaan, Kabanata 13, versikulo 11. Ang kayamanan na natamo ay mabilis na lumiliit, ngunit ang nag-iipon ng paunti-unti ay nagdaragdag nito.
Ito ay isa sa mga pinakanapapabayaan, pinakapinapansin katotohanan tungkol sa totoo at pangmatagalang kasaganaan. Nabubuhay tayo sa isang kultura na gusto ang lahat ng bagay ay mabilis, lahat instant, magdamag na kayamanan, mga agarang resulta, mga shortcut, madaling pera, jackpot, lottery. Ngunit ang Diyos ay hindi gumagawa sa ganoong paraan. Ang kaharian ng Diyos ay hindi gumagana sa ganoong paraan. Gumagana ito sa mga proseso na may unti-unti at pare-parehong paglaki, na may matatag na konstruksyon na lumalaban sa mga bagyo. Ito ay parang puno. Hindi ito tumutubo sa magdamag, ngunit kapag ito ay nakaugat, walang sino man ang maaring magpatumba nito. Gusto mo ba talagang umunlad sa paraang tumatagal? Sa paraang hindi ka matatalo mamaya? Pagkatapos ay huminto sa paghahanap ng mga shortcut. Itigil ang paghahanap ng mga get-rich-quick scheme. Itigil ang pangangarap tungkol sa madaling pera na malulutas ang lahat ng iyong mga problema ng sabay-sabay. Itigil ang pagnanais na kumita ng malaki ng hindi tama ang pagtatanim ng mga buto. Pinagpapala ng Diyos ang mga may pasensya, disiplina at hindi pa bago-bago. Yung nag-iipon ng kaunti kada buwan, kahit maliit na halaga. Yaong matalinong namumuhunan at may pangmatagalang pananaw. Yaong mga gumagawa ng ladrilyo sa pamamagitan ng ladrilyo, araw-araw, nang hindi sumusuko. At ngayon ay dumating na ang pangatlong sipi, marahil ang pinaka nakapagpabago at makapangyarihan sa lahat. Ito ay nasa Kawikaan, Kabanata 30, versikulo 9 at 10. Parangalan mo ang Panginoon ng iyong kayamanan at ng mga unang bunga ng lahat ng iyong ani. Naunawaan mo na ba ang prinsipyo ng mga unang bunga? Naunawaan mo ba ang sinasabi ng Diyos dito? Sinasabi niya, bigyan mo ako ng unang lugar sa iyong pananalapi. Hindi kung ano ang natitira sa katapusan ng buwan, hindi ang mga mumo, hindi ang mga tira, ang una, ang pinakamagandang bahagi, ang unang bahagi. Dahil kapag pinarangalan mo muna ang Diyos, kapag inilagay mo siya sa itaas ng lahat, kasama na ang iyong mga kagyat na pangangailangan, kontrolado niya ang lahat ng iba pa. Inaalagaan ka niya sa mga paraan na sumasalungat sa luhika. Pinapararami niya ang natitira sa hindi maipaliwanag na paraan. Ginagawa niya itong umaapaw kung saan dapat magkaroon ng kakulangan. Maraming tao ang nabubuhay sa kakapusan dahil hindi nila kailanman natutunan na tunay na parangalan ang Diyos sa kanilang pananalapi. Ginugugol muna nila ang lahat. Babayaran muna nila lahat ng bills. Bumili muna sila ng gusto nila. At sa huli, kung may natitira, pagkatapos ay nagbibigay sila ng kaunti. Ngunit ang tanong ng Diyos ay kabaligtaran. Gusto niyang maging priority. At kapag siya na, ang pagpapala ay dumarating sa mga paraan na hindi mo maipaliwanag kahit kanino. Ngayon, ang tatlong paghahayag na ito ang matibay na pundasyon. Ngunit kailangan kong maging tapat sa iyo. Hindi sapat na malaman lamang. Hindi sapat na pumayag ka lang. Hindi sapat na makita lang itong maganda. Kailangan mong isabuhay ito. Kailangan mong isabuhay ito. At bago ko ipakita sa iyo ang hakbang-hakbang na proseso kung paano gawin iyon, umalis siya, ipapakita ko sa iyo ang isang makapangyarihang bagay na maaring ganap na magbukas ng iyong pananaw sa tunay na kasaganaan. Naghanda ako ng espesyal na estratehikong material para sa mga taong nakadarama sa kanilang puso na handa silang gumawa ng isang malaking hakbang na talagang gustong kumawala mula sa nakalulungkot na siklo ng mga limitasyon na ito at tiyak na magbukas ng espasyo para sa isang bagong yugto ng pag-unlad sa pananalapi at espiritual. Ang pamagat nito ay Transform Your Mindset and Multiply Your Finances Quickly. At kailangan kong sabihin sa iyo ng buong katapatan, ito ay hindi lamang anumang mababaw, generic na material. Ito ay isang malalim at praktikal na gabay na partikular na binuo upang matulungan kang matukoy at malagpasan ang mental, emosyonal at espiritual na mga bloke na pumipigil sa iyong umunlad.
upang ituro sa iyo kung paano ihanay ang iyong isip sa matatalinong pag-uugali ng biblikal na kasaganaan upang ganap at tiyak na baguhin ang paraan ng pagtingin mo sa pera, trabaho at layunin. Sa loob ng transformative na material na ito, matutuklasan mo ang makapangyarihan at praktikal na mga estratehiya na magtuturo sa iyo ng hakbang-hakbang kung paano mag-isip tulad ng isang taong tunay na maunlad, kung paano gumawa ng matalinong mga desisyon sa pananalapi batay sa walang hanggang mga prinsipyo, at kung paano ilapat ang mga turo ng Biblia sa paraang bumubuo ng konkreto at masusukat na mga resulta sa iyong buhay. Ang patnubay na ito ay para sa mga taong tunay na determinadong makawala sa ikot ng kakapusan minsan at magpakailanman at magsimula ng isang bagong yugto ng paglago, kalinawan at pagpaparami ng pananalapi na may layunin ng kaharian. At tingnan mo, huwag maghintay para sa isa pang mahirap na buwan, isa pang overdue na bayarin, isa pang lumalaking utang, isa pang pinansyal na pagkabigo upang sa wakas ay mag-react. Sa bawat araw na ipinagpaliban mo ang isang mahalagang desisyon ay literal na isa pang araw na nakulong sa parehong masakit na ikot ng pananalapi. Ito ay isang nawawalang pagkakataon para sa paglago. Ang tunay na pagkakaiba sa pagitan ng mga taong nagbabago ng kanilang buhay at ng mga nananatiling walang pagbabago, nagrereklamo, ay simple at malinaw. Ang desisyon na kumilos sa tamang sandali, at ang sandaling iyon ay maaring ngayon na para sa iyo. Pumunta sa unang nakapin na komento sa ibaba ng video na ito at i-download ang material habang available pa ito. Dahil habang narito ka nag-iisip at nagpapaliban, ang ibang tao ay nag-download na nito, pinag-aaralan na ito, inilalapat na ito, at inaani na ang mga unang tunay na resulta ng pagbabago. Pagbabalik sa pinag-uusapan natin, ngayong alam mo na ang tatlong pangunahing mga prinsipyo at nakita mo na kung paano nila binago ang isang tunay na buhay, punta tayo sa kung ano ang pinakamahalaga, kung paano mo ito mailalapat sa iyong sariling buhay ngayon nang hindi naghihintay ng isa pang araw. Ang unang mahalagang hakbang ay ang pag-unawa na ang kasipagan ay hindi opsyonal. Hindi ito magandang mungkahi. Ang Kawikaan 10:4 ay hindi lamang isang magandang talata na dapat isaulo. Ito ay isang ganap na prinsipyo ng kaharian ng Diyos. Kung talagang gusto mong umunlad, kailangan mong magtrabaho ng may tunay na kahusayan at magsisimula iyon bago ka umalis ng bahay. Nagsisimula ito sa iyong isip, sa iyong puso. Bago pumasok sa trabaho bukas ng umaga, huminto. Huwag magmadaling lumabas. Manalangin ng may layunin. Hilingin sa Diyos na bigyan ka ng supernatural na lakas at praktikal na karunungan upang gawin ang iyong makakaya. Ilaan ang iyong araw sa Kanya. Tratuhin ang bawat gawain na gagawin mo, gaano man kaliit, bilang isang sagradong gawa ng pagsamba sa Diyos. Nagtatrabaho ka ba mula sa bahay para alagaan ang iyong pamilya? Gawin ito ng may kahusayan, ng may tunay na pag-ibig. May-ari ka ba ng maliit na negosyo? Igalang ang bawat kliyente na parang sila ang pinakamahalaga sa mundo. Ikaw ba ay nagtatrabaho sa isang kumpanya? Magtrabaho na parang si Jesus mismo ang iyong direktang amo na binabantayan ka sa lahat ng oras. Dahil sa totoo lang, iyon talaga ang nangyayari. At narito ang makapangyarihang katotohanan na magbabago sa lahat. Kapag binago mo ang iyong panloob na saloobin sa trabaho, kapag sinimulan mong gawin ang lahat ng may taos-pusong kahusayan, napapansin ng mga tao sa paligid mo ang pagkakaiba, napapansin at pinahahalagahan ka ng iyong amo, napapansin at patuloy na bumabalik ang iyong mga kliyente, napapansin at nirerespeto ka ng iyong mga kasamahan. At ang Diyos, higit sa lahat at lahat, ay napapansin ang bawat detalye at pinararangalan niya ang mga nagpaparangal sa Kanya ng tapat. Ang ikalawang fundamental na hakbang ay ang pagkakaroon ng tunay na pasensya at mahigpit na disiplina. Malinaw na itinuturo sa atin ng Kawikaan 3:11
na ang tunay at pangmatagalang kayamanan ay unti-unting nabubuo, ladrilyo sa laryo, araw-araw. Walang lehitimong shortcut, kaya magtatag ng isang malusog na gawi sa pananalapi ngayon at panatilihin ang ugali na iyon ng tuloy-tuloy. Kahit na maliit na halaga sa una, kahit na tila hindi gaanong mahalaga, mag-ipon ng isang bagay bawat buwan ng walang kabiguan. Hindi mahalaga kung ito ay 5%, 10% o kung ano ang maaari mong pamahalaan. Ang mahalagang bagay ay hindi ang paunang halaga. Ang mahalagang bagay ay upang lumikha ng ugali, ang disiplina, ang savings mindset. At narito ang isang mahalagang piraso ng praktikal na payo. Iwasan ang hindi kinakailangang utang na parang ito ay lason. Iwasan ang paggastos ng higit sa aktwal mong kinikita. Iwasan ang impulse buying. Matutong tumanggi sa iyong sarili. Matutong maghintay sa tamang sandali. Matutong magtipid ng may katalinuhan. Sapagkat kapag nag-iipon ka ng paunti-unti, sa pasensya ng langgam at sa karunungan ng Diyos, pinararami niya ito sa mga paraan na sumasalungat sa matematika. Ang ikatlong hakbang at marahil ang pinakamahirap sa lahat para sa maraming tao ay parangalan ng Diyos sa mga unang bunga ng iyong pananalapi. Ang Kawikaan, 9:10 ay hindi lamang isang nakasisiglang talata. Ito ay isang konkretong pangako mula sa Diyos. Kapag inuna mo ang Diyos sa iyong pananalapi, kapag pinarangalan mo, siya higit sa lahat, siya ay gumagawa ng personal na pangako na pangalagaan ka. Ngunit ito ay nangangailangan ng tunay na pananampalataya. Nangangailangan ito ng tunay na pagtitiwala. Ito ay nangangailangan ng paniniwala na ang Diyos ay magbibigay kahit na ang lohika ay nagsasabi na ito ay imposible, kahit na ang matematika ay hindi nagdaragdag, kahit na ang takot ay sumisigaw na ikaw ay magugutom. Magsimula sa kung ano ang magagawa mo ngayon. Kung hindi ka makapagbigay ng 10% ngayon, magsimula sa 1%. Kung hindi ka makapagbigay ng 4%, magsimula sa 3%. Ang mahalaga ay hindi ang porsyento o ang halaga. Ang mahalagang bagay ay magsimula, gawin ang unang hakbang ng pananampalataya, parangalan ng Diyos ng iyong puso. Dahil hindi lang pera, ito ay tungkol sa iyong tiwala. Ito ay tungkol sa pagsasabi sa Diyos na may mga konkretong aksyon. Talagang nagtitiwala ako sa iyo. Ikaw ang Panginoon ng aking buhay, kasama at lalo na ang aking pananalapi. At kapag ginawa mo ito ng may tapat na puso, isang bagay na talagang supernatural ang mangyayari sa iyong buhay. Nagsisimulang magbalanse ang mga account sa ganap na hindi maipaliwanag na mga paraan. Lumilitaw ang pera mula sa mga hindi inaasahang lugar. Ang mga pagkakataon ay lumalabas ng wala saan. Nagsisimula kang mamuhay ng walang tigil na paglalaan, hindi ng matinding kakapusan. Ang malakas na mensaheng ito na natatanggap mo ngayon ay hindi karaniwan. Maaari nitong baguhin ang iyong buhay magpakailanman. Kung ito ay lubos na nakaantig sa iyong puso, mag-iwan ng katulad ngayon bilang isang tunay na gawa ng pananampalataya, tulad ng isang binhi na iyong itinatanim. At mag-subscribe ka agad sa channel dahil dito ay patuloy kang makakatanggap ng mga praktikal na paghahayag sa Biblia na patuloy na magbabago sa iyong espiritual at pinansyal na buhay. Marami pang katotohanang ituturo sa iyo ang Diyos. Ngunit mayroong isang napakahalagang bagay na kailangan kong ipakita sa iyo ngayon, isang mahalagang detalye na lubos na binabaliwala ng maraming tao at maaaring iyon mismo ang pumipigil sa iyong kaunlaran ngayon. Huwag alisin ang iyong mga mata sa screen dahil ang susunod na darating ay maaaring ang nawawalang piraso sa palaisipan ng iyong buhay. Napansin mo na ba ang isang bagay na nakakaintriga? Ang ilang mga tao ay naglalapat ng eksaktong parehong mga prinsipyo tulad ng iba, nagsasagawa ng parehong mga aksyon, nagtatrabaho ng may parehong dedikasyon, ngunit ang mga resulta ay ganap na naiiba. Iba talaga. Bakit? Ano ang hindi nakikitang kadahilanan na tumutukoy sa lahat? Ang sagot ay nasa isang lugar
nakakaunti ang nagbibigay pansin sa mindset. Ang paraan ng pag-iisip mo tungkol sa pera, tungkol sa trabaho, tungkol sa karapat-dapat, tungkol sa Diyos. Ang iyong isip ay ang lupa kung saan ang lahat ay unang nakatanim. Kung ang iyong isip ay puno ng malalim na paniniwala ng kakapusan, nililimitahan ang mga pag-iisip, patuloy na takot, at ang pakiramdam na hindi mo karapat-dapat na umunlad. Kung gayon, kahit na magsumikap ka, kahit na manalangin ka ng marami, kahit na gawin mo ang lahat ng tama sa panlabas, ang mga bunga ay palaging limitado dahil may sakit ang ugat. Ngunit kung ang iyong isip ay tunay na nakahanay sa kasaganaan ng Diyos, na may hindi natitinag na pananampalataya, na may malinaw na pananaw ng kasaganaan na mayroon siya para sa iyo, kung gayon, ang lahat ay nagbabago ng radikal. Ang lahat ay umuunlad, lahat ay dumarami. Ang Kawikaan 23:7 ay nagsisiwalat ng isang malalim na katotohanan, sapagkat kung ano ang iniisip niya sa kaniyang puso ay gayon siya. Naiintindihan mo ba ang lalim nito? Naiintindihan mo ba ang pagbabagong kapangyarihan ng katotohanan ito? Literal kang nagiging kung ano ang palagi mong iniisip. Kung sa tingin mo ay parang isang mahirap na talo, walang pag-asa, kumilos ka na parang isang mahirap na talo, walang pag-asa. Kung sa tingin mo ay tulad ng isang taong pinagpala, matagumpay, may layunin, kumilos ka tulad ng isang taong pinagpala, matagumpay, may layunin. At narito ang malaking problema na nakakaapekto sa milyon-milyong tao. Marami sa atin ay tinuruan mula pagkabata na mag-isip ng maliit, hindi mangarap ng malaki upang tanggapin ang pagiging karaniwan bilang ating kapalaran. Itinuro sa amin minsan maging sa loob ng mga simbahan na ang kahirapan ay isang espiritual na kabutihan. Ang pagnanais na umunlad ay kasalanan ng kasakiman, na ang isang tunay na Kristiyano ay dapat laging mamuhay sa kakapusan upang maging mapagpakumbaba. Ngunit hindi iyon Biblia. Wala yan sa salita ng Diyos. Nais ng Diyos na umunlad ka sa bawat lugar. Nais niyang mamuhay ka sa tunay na kasaganaan. Hindi para magyabang ng may pagmamalaki, hindi para mag-imbak ng may kasakiman, kundi maging malaya para mapagbigay na pagpalain ng iba, upang ganapin ng may kahusayan ang dakilang layunin na kanyang itinanim sa iyong puso. Kaya kung talagang gusto mong baguhin ang iyong realidad sa pananalapi sa isang malalim at pangmatagalang paraan, kailangan mong magsimula sa pamamagitan ng pag-renew ng iyong isip. Kailangan mong lumaya mula sa mga lumang paniniwala na naglilimita. Kailangan mong putulin ang mga kadena ng pag-iisip. Kailangan mong ganap na i-renew ang paraan ng pag-iisip mo tungkol sa pera at tungkol sa iyong sarili. Ang pag-renew ang isang malinaw na pag-iisip ay lubos na mahalaga para sa tunay na kaunlaran. At kapag sa wakas ay ihanay mo ang iyong isip sa buhay na salita ng Diyos, kapag nagsimula kang mag-isip ayon sa walang hanggang mga prinsipyo ng kaharian, ang iyong buong buhay ay nagbabago ng direksyon. Nagbabago ang iyong mga desisyon sa araw-araw. Nagbabago ang ugali mo. Nagbabago ang iyong mga prioridad. At dahil dito, hindi maiiwasan, ang iyong pinansyal at espiritual na mga resulta ay nagbabago ng radikal at permanente. May isa pang napakalakas na prinsipyo sa mga kawikaan na kailangan kong ibunyag sa iyo ngayon. Ito ay nasa Kabanata 11, versikulo 20 Fimo. Ang taong bukas palad ay uunlad, at sino mang nagpapaginhawa sa iba ay magpapaginhawa rin. Ito ay maaring mukhang ganap na kasalungat sa unang tingin, lalo na kung ikaw ay nahihirapan sa pananalapi ngayon. Paano humantong sa kaunlaran ng pagbibigay? Hindi ba dapat ito ay eksaktong kabaligtaran upang itago ang lahat ng buong lakas para makaipon, para protektahan, para makatipid sa bawat sentimo? Ang walang ibigay kahit kanino hanggang sa wala nang matitira. Ngunit ang kaharian ng Diyos ay gumagana sa isang radikal na naiibang paraan mula sa sistema ng mundo. Sa kaharian ng Diyos, tumatanggap ka
hanggang sa pagbibigay mo ng may pagmamahal. Ikaw ay tunay na umunlad kapag ikaw ay bukas palad sa puso. Mapalad ka kapag pinagpapala mo ang iba nang walang hinihintay na kapalit. At hindi lang pera ang pinag-uusapan ko. Pinag-uusapan ko ang mahalagang oras na nakatuon sa isang tao tungkol sa tunay na atensyon na ibinibigay sa mga nangangailangan, tungkol sa praktikal na tulong na inaalok ng hindi inaasahan ng pagkilala, tungkol sa tunay na pagmamahal na ipinakita sa mga konkretong aksyon kapag namumuhay ka ng may patuloy na bukas palad na puso, kapag tunay kang nagmamalasakit sa iba, kapag pinagpapala mo ang iba kahit nakakaunti ka. Nakikita ng Diyos ang bawat kilos at pinarami niya ito sa mga supernatural na paraan. Alam mo ba kung bakit napakaraming tao ang hindi kailanman umunlad, gaano man sila kahirap? Dahil sila ay nabubuhay ng ganap na nakasara ang kanilang mga kamay. Sa ganap na sarado ang kanilang mga puso. Sa isang paralisadong takot sa pagbibigay, na may isang kahilahilakbot na takot sa pagkawala, na may takot sa kakulangan. Ngunit ang salita ng Diyos ay nagtuturo ng eksaktong kabaligtaran ng kaisipang ito. Malinaw na sinasabi nito na ang mapagbigay na kaluluwa ay uunlad. Kaya hayaan mo akong hamunin ka ng buong puso. Simulan ngayon upang maging isang tunay na pagpapala sa buhay ng isang tao sa paligid mo. Huwag hintayin na marami kang matitira para magsimulang tumulong. Tumulong sa kung ano ang nasa iyong mga kamay ngayon. Isang simpleng tanghalian na inihanda ng may pagmamahal para sa kapwa na nangangailangan. Isang taos pusong salita ng paghihikayat para sa isang taong pinanghihinaan ng loob. Isang munting handog na ibinibigay mula sa puso sa isang taong higit na nangangailangan nito kaysa sa iyo. Isang pagtulong ang iniabot ng hindi inaasahan ang anumang kapalit. Dahil kapag naghasik ka ng tunay na kabutihang loob, aani ka ng supernatural na pagpaparami. Ito ay isang hindi nababagong batas na espiritual. Ito ay isang walang hanggang alituntunin ng kaharian at hindi kailanman binibitawan ng Diyos ang mga nagtitiwala sa Kanya ng buong puso. Ang isa pang napakahalagang prinsipyo na kailangan mong maunawaan at isagawa ay matatagpuan sa Kawikaan 21:12. Ang mga plano ng masipag ay tiyak na humahantong sa pakinabang, ngunit ang pagmamadali ay humahantong sa kahirapan. Pagpaplano, iyan ay isang pangunahing salita na lubos na binabaliwala ng marami sa kanilang buhay pinansyal. Ngunit ang Diyos ay isang Diyos ng perpektong kaayusan. Maingat niyang pinlano ang buong nilikha. Mapagmahal niyang pinaplano ang bawat minutong detalye ng iyong buhay. At lubos niyang nais na matuto ka ring magplano ng matalino. Kung talagang gusto mong umunlad sa matatag at napapanatiling paraan, talagang kailangan mong magkaroon ng malinaw na plano. Kailangan mong malaman ng eksakto kung saan ka pupunta. Kailangan mong magkaroon ng tiyak at masusukat na mga layunin. Kailangan mong ayusin ang iyong pananalapi ng may disiplina dahil ang pagmamadali, magulong disorganisasyon, walang kontrol na impulsiveness, lahat ito ay hindi maiiwasang humahantong sa kahirapan at pagkabigo. Kaya gawin ito ngayon, umupo sa isang tahimik na lugar kasama ng Diyos, manalangin ng taimtim, humanap ng banal na karunungan at gumawa ng konkretong plano. Isang makatotohanang plano sa pananalapi, isang may layunin na plano sa karera, isang plano sa buhay na nakaayon sa kaharian. At gawin ang planong iyon ng tuloy-tuloy, ng may hindi natitinag na kasipagan, ng may tunay na pasensya, ng may aktibong pananampalataya araw-araw. Kung talagang determinado kang planuhin ang iyong buhay pinansyal na may karunungan mula sa itaas, ipahayag ng may pananampalataya sa mga komento ngayon. Tumatanggap ako ng banal na karunungan upang magplano at umunlad. Lumikha tayo ng isang makapangyarihang kadena ng pananampalataya dito mismo na idiniklara na ang pinakamahusay ay darating pa. At may isa pang mapagpalaya na katotohanan
na talagang kailangan mong marinig bago namin tapusin ang mensaheng ito. Isang katotohanan na maaring ganap, radikal na magbago kung paano mo tinitingnan ang mahihirap na hamon sa pananalapi na kinakaharap mo ngayon. Manatili sa akin hanggang sa huli dahil ang huling mensaheng ito ay para sa iyo. May alam ka bang nakakagulat? Ang matinding paghihirap sa pananalapi na kinakaharap mo ngayon sa sandaling ito ng iyong buhay ay maaring ang pinakamagandang bagay na nangyari sa iyo sa espiritual. Maaring mukhang walang katotohanan, maaring mukhang baliw na sabihin ito, ngunit ito ay isang malalim na katotohanan dahil tiyak sa masakit na kakapusan na natututo tayong magtiwala sa Diyos ng totoo nang walang pagkukunwari. Sa matinding kakulangan, natutunan nating lubos na pahalagahan ang bawat maliit na probisyon. Sa tigang na disyerto, nahuhubog at dinadalisay ang ating tunay na pagkatao. Nasa pugo ng pagdurusa na ang purong ginto ay nahiwalay sa mga dumi. Ang Kawikaan 30:8-9 ay naglalaman ng isang maganda at matalinong panalangin. Huwag mo akong bigyan ng kahirapan o kayamanan. Pakainin mo ako ng pagkain na kailangan para sa akin. Baka ako ay mabusog at ikailaka at sabihin sino ang Panginoon, o baka ako ay dukha at magnakaw at lapastanganin ang pangalan ng aking Diyos. Nakikita mo ba ang malalim na karunungan dito? Naiintindihan mo ba ang paghahayag na nakapaloob sa panalangin ito? Ang matalinong manunulat ay humihingi ng perpektong balanse dahil kapwa ang matinding kahirapan at labis, ang hindi maayos na pangangasiwa ng kayamanan ay madaling makapaglalayo sa atin sa Diyos. Ngunit kapag mayroon tayong sapat, kapag namumuhay tayo sa malusog na balanse, ang ating pananampalataya ay nananatiling matatag at hindi natitinag. At marahil iyon mismo ang matiyagang ginagawa ng Diyos sa iyong buhay ngayon. Siya ay malalim na nagtuturo sa iyo na ganap na umasa sa Kanya. Malinaw niyang ipinapakita sa iyo na ang tunay na seguridad ay wala sa buong bank account ngunit nasa Kanya. Maingat niyang inihahanda ka para sa higit na kaunlaran, ngunit bago iyon, kailangan niyang matuto kang maging ganap na tapat sa maliit na mayroon ka ngayon. Makapangyarihang sinabi ni Jesus sa Lucas 6:16-10, ang sinumang tapat sa maliliit na bagay ay magiging tapat sa malalaking bagay, at sinumang hindi tapat sa maliliit na bagay ay hindi tapat sa malalaking bagay. Sa makatuwid, bago ka ipagkatiwala ng Diyos ng marami, kailangan niyang malinaw na makita kung ikaw ay tapat sa kung ano ang mayroon ka na. Kailangan niyang obserbahan kung pinangangasiwaan mo ang mga bagay ng matalino, kung igagalang mo ang mayroon ka ng may pasasalamat, at kung tunay kang nagpapasalamat kahit sa mga oras ng kahirapan. At narito ang makapangyarihang sikreto ng pagpaparami. Kapag tapat ka sa kaunting mayroon ka, kapag hindi ka nagrereklamo ng mapait sa iyong sitwasyon, kapag nagpapasalamat ka mula sa puso kahit sa matinding kahirapan, supernatural na itinataguyod ka ng Diyos. Dadalhin ka niya sa isang ganap na kakaibang bagong antas. Kaya huwag masyadong mawala ng pag-asa sa masakit na proseso. Huwag kang susuko dahil lang sa mahirap ngayon. Patuloy na maging tapat araw-araw. Patuloy na magtrabaho ng may kahusayan sa lahat ng bagay. Patuloy na parangalan ng Diyos sa iyong mga unang bunga. Ipagpatuloy ang pagiging bukas palad kahit nakakaunti ka. Dahil ang iyong panahon ng masaganang ani ay darating. Maaari kang maging ganap na sigurado diyan. At may isa pang mahalagang bagay, ang iyong kwento ng pagtagumpayan sa kahirapan ay maaaring maging desperadong pag-asa ng isang taong sumusuko na ngayon. Ang nararanasan mo ngayon, ang masakit na natututuhan mo, ay maaaring ang mismong patotoo na kailangang marinig ng ibang tao para hindi sumuko sa kanilang pananampalataya. Ang makapangyarihang mensaheng ito ay masyadong mahalaga upang itago sa iyong sarili. Ang isang tao sa iyong malapit na pamilya, sa trabaho, sa iyong simbahan, sa iyong kapitbahayan,
ay agad na kailangang marinig ang mensaheng ito ng pag-asa ngayon. Maaaring ito ang pagkakaiba sa pagitan ng pagsuko at patuloy na lumaban. Kaya ibahagi ang video na ito ngayon. Maging isang makapangyarihang instrumento ng Diyos upang magdala ng tunay na pag-asa, panibagong pananampalataya at tunay na pagbabago sa isang taong pinanghihinaan ng loob. Kung mas maraming tao ang lubos na naapektuhan ng mensaheng ito ng Biblia, mas maraming buhay ang ganap na mababago ng buhay na salita. At iyon ay may walang hanggang halaga na hindi masusukat. Kaya, i-click ang button na ibahagi ngayon at ipadala ito sa isang taong espesyal na nangangailangan ng mapagpalayang salitang ito ngayon. Natatandaan pa noong binanggit ko ang kahalagahan ng katapatan sa maliliit na bagay? Well, hayaan mo akong ipakita sa iyo ang isang praktikal at transformative application ng lahat ng napag-usapan natin. Kapag huminto ka at tapat na tumingin sa iyong buhay pinansyal ngayon, eksakto kung paano ito ngayon. Ano ang iyong taimtim na nakikita? Nakikita mo lamang ba ang nakababahalang kakulangan at nakasusuklam na limitasyon? O nakakakita ka ba ng mga nakatagong pagkakataon at mga binhi na maaring itanim ng pananampalataya? Dahil ang paraan ng pagtingin mo sa mga bagay ay ganap na tumutukoy kung paano ka kumilos. Kung nakikita mo lang ang mga problema, umaarte ka na parang natalo. Kung nakakakita ka ng mga posibilidad, kumikilos ka na parang isang taong nanalo. Mayroong isang napakalakas na talinghaga na sinabi ni Jesus sa Mateo 25 tungkol sa mga talento. 3 alipin ang tumanggap ng mga talento mula sa kanilang Panginoon. 2 ang namuhunan sa kanila ng matalino at pinarami sila ng malaki. Ang isa, dahil sa takot, ay ibinaon ang kanyang talento sa bakuran at walang nagawa. At sa huli, ang naglibing dito ay nawala kahit ang kaunting mayroon siya. Alam mo ba kung ano ang malinaw na itinuturo sa atin ng malalim na talinghagang ito? Na inaasahan ng Diyos na gumawa tayo ng isang bagay na produktibo sa kung ano ang ibinibigay niya sa atin. Hindi mahalaga kung ito ay maliit. Hindi mahalaga kung ito ay tila hindi gaanong mahalaga sa mata ng tao. Ang pangunahing mahalaga ay gamitin mo ito ng may banal na karunungan, na mamuhunan ka ng matalino, na paramihin mo ito ng aktibong pananampalataya. Kaya itigil ang pagtutok lamang sa kung ano ang wala ka at simulan ang pagpapahalaga sa kung ano ang mayroon ka na sa iyong mga kamay ngayon. Maliit ba ang sahod mo? Gamitin ito ng matalino. Mayroon ka bang tiyak na talento? Paunlarin ito ng may kahusayan. May ideya ka ba sa iyong puso? Isagawa ito ng buong tapang. Dahil kapag tapat ka sa kung anong meron ka ngayon, higit pa ang ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. At isa pang napakahalagang bagay, agad na ihinto ang paghahambing ng iyong natatanging paglalakbay sa sinuman. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang panahon na itinakda ng Diyos. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang individual na proseso ng paglago. Ang tunay na mahalaga ay hindi kung nasaan ang iba ngayon, ngunit kung saan ka palagi ang patungo. Kung ikaw ay lumalaki, kung ikaw ay nag-aaral, kung ikaw ay tapat, ikaw ay nasa ganap na tamang landas. Sinasabi ng Kawikaan 24:16 ang isang bagay na nagpapalaya, sapagkat bagaman ang matuwid ay bumagsak ng 7 ulit, sila'y babangon muli, ngunit ang masama ay natitisod kapag dumarating ang kapahamakan. Nangangahulugan ito na ang pagkatisod ay isang natural na bahagi ng paglalakbay. Ang paggawa ng mga pagkakamali ay bahagi ng pag-aaral. Ang pagkabigo ay bahagi ng proseso ng paglago. Ang hinding-hindi mangyayari ay sumuko ka ng tuluyan. Nahulog ka ba? Bumangon ka ng may dignidad. Nagkamali ka ba? Alamin ang aralin. Nabigo ka ba? Subukan muli ng may higit na karunungan. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpekto at walang kapintasang mga tao. Naghahanap siya ng mga taong tapat at matiyaga. Ang mga taong kahit na may paralisadong takot ay gumawa ng isang hakbang ng pananampalataya.
Ang mga taong kahit na maliit ang kanilang mga kamay ay lubos na nagpapasalamat. Mga taong kahit na sa matinding kahirapan, nagtitiwala nang hindi nagtatanong. O at isang mahalagang madiskarteng paalala, ang malalim na kaalaman ng walang praktikal na aplikasyon ay hindi bumubuo ng anumang tunay na pagbabago. Ang makapangyarihang material na binanggit ko kanina ay magagamit pa rin para sa pag-download at makakatulong ito sa iyo na maisagawa ang lahat ng iyong natutunan ngayon sa mas malalim at mas nakaayos na paraan sa iyong buhay. Kung hindi mo pa ito na i-download, huwag mo nang ipagpaliban muli. Ang link ay nasa unang nakapin na komento sa ibaba. Ito ay maaaring literal na ang mapagpasyang hakbang na iyong nawawala upang i-unlock ang iyong sinasadyang kaunlaran minsan at para sa lahat. At narito ang sukdulang mapagpalayang katotohanan. Ang Diyos ay mayroon ng perpektong plano para sa iyong buhay. Isang kahangahangang plano ng tunay na kasaganaan, hindi kasamaan. Isang tiyak na plano na magbibigay sa iyo ng hinaharap na puno ng pag-asa na malinaw na nakasulat sa Jeremias 29:11. Ngunit ang banal na planong ito ay nangangailangan ng inyong aktibong pakikipagtulungan. Kailangan nito ang iyong tunay na pananampalataya. Kailangan nito ang iyong matapang na pagkilos. Kaya, bumangon ka na. Iwaksi mo ang lahat ng alikabok ng panghihina ng loob at agad na magsimulang lumakad ng may determinasyon sa eksaktong direksyon na ipinapakita sa iyo ng Diyos sa iyong puso. Dahil hindi dito nagtatapos ang kwento mo. Sa katunayan, darating pa ang pinakamahusay sa iyong buhay. Kapatid, narating na natin ang dulo ng makapangyarihang mensaheng ito, ngunit nais kong maunawaan mo ang isang bagay. Ang tunay na pagbabago sa iyong buhay ay nagsisimula pa lamang. Ang lahat ng narinig mo ngayon ay hindi nagkataon lamang. Hindi ito pagkakataon. Hindi ito swerte. Dinala ka ng Diyos dito para sa isang tiyak na layunin dahil gusto niyang makipag-usap ng malalim sa iyo. Gusto kanyang turuan ng mga bagong bagay. Gusto kanyang tunay na umunlad. Ang tatlong revolusyonaryong sipi mula sa mga kawikaan na natanggap mo ngayon ay higit pa sa magagandang talata na dapat isaulo. Ang mga ito ay walang hanggang mga prinsipyo para sa masaganang buhay. Ang mga ito ay makapangyarihang espiritual na mga susi na maaaring magbukas ng mga pinto na nakalak sa loob ng maraming taon. Ang mga ito ay mga pagbabagong paghahayag na maaaring ganap na magbago kung paano mo pinangangasiwaan ang iyong pananalapi, iyong trabaho, at ang iyong aktibong pananampalataya. Ngunit ngayon, sa mahalagang sandali na ito, ang kabuuang responsibilidad ay nakasalalay sa iyo. Maaari mo nang isara ang video na ito ngayon at magpatuloy na mamuhay ng eksakto sa paraang palagi mong nararanasan. O maaari kang gumawa ng isang matapang na desisyon, ang desisyon na seryosong ilapat ang iyong natutunan, ang desisyon na magtrabaho ng may tunay na kahusayan, ang desisyon na mag-ipon ng pera ng paunti-unti ng may disiplina, ang desisyon na laging parangalan muna ang Diyos. At buong puso kong naniniwala na pipiliin mo ang radikal na pagbabago. Dahil kung naabot mo na ito, nanunood hanggang sa huli, ito ay dahil may isang bagay sa kaibuturan ng iyong espiritu na sumisigaw ng malakas para sa tunay na pagbabago. At naririnig ng Diyos ang taimtim na sigaw na iyon mula sa iyong puso. Kaya ngayon kapag umalis ka dito, simulan ang paggawa ng mga bagay na naiiba. Magtrabaho ng iba, mag-isip ng iba, iba ang kilos, magdasal ng iba. Dahil ang tunay na pagbabago ay laging nagsisimula sa isang matatag na desisyon. At ang desisyon na iyon ay kailangan ngayon, hindi bukas. At huwag kalimutan, hindi ka nag-iisa sa mapanghamong paglalakbay na ito. Kasama mo ang Diyos sa bawat segundo. Ginagabayan niya ang bawat hakbang mo ng may pagmamahal. Inihahanda niya ang landas sa unahan mo at dadalhin ka niya sa mga lugar ng pagpapala na hindi mo maisip ngayon. Kung ang makapangyarihang mensaheng ito ay lubos na nakaantig sa iyong puso,
Kung ito ay gumising ng bago sa loob mo, mag-iwan ng tulad ngayon bilang isang taos-pusong pasasalamat sa Diyos para sa pagbabagong salita na iyong natanggap ngayon. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, mag-subscribe ka agad at i-activate ang notification bell nang walang pagkukulang dahil bawat linggo ay nagdadala ako ng makapangyarihan at praktikal na mga paghahayag mula sa buhay na salita ng Diyos na patuloy na magbabago sa iyong espiritual at pinansyal na buhay ng tuloy-tuloy. Ito ay isang sagradong lugar ng tunay na pananampalataya, panibagong pag-asa at patuloy na pag-unlad. At bago ka umalis, may revelasyon na kailangan mong makita ngayon. Kahit na ang lahat ng bagay sa paligid mo ay tila gumuho, kahit na sa gitna ng pinakamatinding unos sa buhay, ang Diyos ay may isang landas ng kasaganaan na inihanda para sa iyo. Mag-click ngayon sa video na lumalabas sa screen. Ang Diyos ay may landas ng kasaganaan kahit sa gitna ng mga sakuna. Maaaring ganap na baguhin ng mensaheng ito kung paano ka humaharap sa mga krisis. Huwag ipagpaliban ito. I-click ngayon